Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod Ron de TV mo. Ito pag-usapan muna natin kung itong si Catherine Camelon ay nanatili pa kaya itong buhay o ito'y talagang wala na mga kababayan. Pasensya na sa pamilya ni Catherine Camelon mga kababayan. Pero sa nakita natin sa mga pahayag ng mga testigo ay duguan ng ulo at lupaypay na ang mga kamay ng beauty queen kaya maaring malubha ito. Ang tanong, meron bang Catherine Camelon na nakita o dinala sa isang pagamutan, mga kababayan? Wala mga kababayan. Isa lang ang ibig sabihin. Kung duguan at lupaypay ang dalawang kamay habang inilipat itong si Catherine Camelon sa kulay pula na Honda CR-V. Pasensya na, ito ay maaring wala na itong si Catherine Camelon mga kababayan. At ito na wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Takbo ng investigasyon kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camelon. Yan ay matapos lumutang ang dalawang testigo na nakakita umano kay Camelon na duguan sa loob ng isang sasakyan. Kasama raw niya ang pulis na itinuturing na person of interest at 3 iba pang lalaki. Matinding selos ang isa sa nakikitang motibo sa pagtangay ng person of interest kay Camelon. Pero una na raw itinanggi ng person of interest na may kinalaman siya sa pagkawala ng beauty queen. Para sa detalye, magkakausap natin si Colonel Jack Malinaw Jr., ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4A. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Opo, Colonel, kanino lumapit? Ito pong dalawang testigo para nga po isalaysay itong nakita nila. Lumapit po ito sa ating field office natin sa Batangas CIDG. After a few days na nanawagan kami sa FB page namin to look for witnesses, no? Kasi base sa ebidensya natin ng CCTV footages available, ay putol po at hindi na natin nalaman what happened to the victim noong 9:31 na October 12 base sa last footage po. Bakit po putol yung footage? Actually, ma'am, based doon sa evidence, na initial evidence na CCTV footages na nakalap ng ating Batangas PNP, biglang we lost track of the vehicle kung saan nagpunta. Around 9:31 p.m. na October 12, gabi po yun. Opo. And from there, when the case was turned over to us last October 23, nagkaroon po kami ng backtracking at minarapat namin humingi na ng tulong sa community, no? Opo. Kaya mayroong nag-surface and it takes a lot of, siguro several days of persuasion for them to give their personal accounts doon sa after nung sa nangyaring insidente. Saan daw ho saang lugar po nila nakitang duguan si Camelon? At unconscious daw ho ba si Camelon nang makita nila? Ano po yung kanilang salaysay? Base sa salaysay nila, ma'am, galing po sila sa, nakita po yung dalawang sasakyan. Yung unang-una yung victim's vehicle na Nissan Juke kulay silver. Nakita nila nakaparada sa isang kalsada, tabing kalsada sa may Bawan, Batangas, na meron naman nakaparadang isang SUV din sa harapan na CR-V. Then from there, tumabi yung dalawang witness natin, isang nakamotor at isang backride at nag-umihi sa tabi. At the same time, inaga ng headlight nila yung aktual na pagbuhat ng isang babae base sa suot ng biktima ay nagmamatch naman na laylay na yung braso, ulo at duguan at isinakay doon sa likod na bahagi ng Honda CR-V, no? Okay. So unconscious po yung babae na nakita nila? Yes, ma'am, walang malay na po at medyo duguan sa bandang ulo hanggang sa pababa. At nakalaylay na mga braso nang isinakay sa inilipat sa isang CR-V, no? Na nakaparada sa isang Juke. Doon po sa mga testigo, bakit daw po hindi sila nag-report noong oras na yon? Actually, ma'am, based on their statements,
nang bumaba yung back rider, yung nakasakay sa motor, habang umiihi yung isa, biglang lumapit yung nagmamando sa pagkakarga, no? Sa pag-transfer ng katawan ni ng baba, walang malay. Tinutukan sila ng baril at sinabihan na, anong ginagawa mo? Malis na kayo dito. Madamay dito. So, very vivid yung recollection nila, ma'am. Kaya it took them several days na ma-convince namin to help us in the investigation kasi sa takot nga po. Pero namukaan po ba nila yung tumutok ng baril? Yes, ma'am. Yan po yung meron na po tayong pangalan. We consider him a suspect already. At meron po tayong ongoing efforts dyan. Ito po ay isang civilian. Hindi po ito yung police officer na natukoy na initial person of interest po natin. Opo, pero yung person of interest, nananatili po siyang suspect. Yung person of interest. Base po sa salaysay nitong dalawang testigo? Actually, ma'am, yung basis ng salaysay ng testigo ay they have identified the civilian person, no? Hindi po siya police. Pero meron pong dalawang nagbubuhat na hindi niya naaninagan ang mukha. Yun na nga mga kababayan, itong nagmando sa dalawang tao na naglipat kay Catherine Camelon ay itong si Police Major Alan De Castro, at samantalang itong nanunutok ng baril sa dalawang testigo o saksi ay itong driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro mga kababayan. Sana nga mas bilasan pa ng PNP ang pag-imbestiga sa pagkawala kay Catherine Camelon mga kababayan, baka matulad lang ito sa Jovelyn Galeno case, na wala ring nangyari at hindi rin talaga nakita ang katawan ni Jovelyn Galeno. Hanggang dito na lang muna, kayo ano ang inyong opinyon? E-comment na ninyo sa comment section at pag-usapan natin yan. Shout out, Eric Siva, Estenelli Pauel, ASD5, Marie Galbraith, Juanito Pacate, Ma'am Virgie Virgil de Dios, Romeo Lazaro, Michael, Parva Alip, Lods Rapido TV, Ma'am Carolyn Kawokami ng Japan, Antonio Anwengo, Ellen Luz, Leonard Pantaleon, Ma'am Joyce ng Japan, Robert Toadan, Roberto Mambelen, Luis Rivera, at Mariette Villanueva, Agripino Perez, Rosita Escalante, Jojo Dayoso Jr., Martin Ramos, Decentes Camatis, Leoncio Baguio, Filipinas Ga, Rhea Young Trap Ago, Toyota Lancer, Papang Borag TV, Biyaherong Guard, Ive, Larry Guinhawa.